Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. Sing sumunod na sahaba na nabanggit ay si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, ang pinaka-notable sa kanya, siya yung pinuno ng tribo ni na Abu Huraira, yung Daws. At yun nga, si Abu Huraira, siya yung nabanggit ko nung khutbah nung nakaraan. Siya ang sahaba na may pinakamaraming hadith na sahih na naiulat. Nauna siyang nag-Muslim sa kanilang lahat. Alhamdulillah. Nauna siya nag-Muslim sa kanilang lahat. So si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, nag-Muslim siya nung mga bago mag-hijra. Nag-Muslim siya bago mag-hijra at nagdawa nga siya doon sa kanyang mga kababayan. At naging matatag na siya mula nung panahon na yun. Kaya nga yung buong tribo niya, kumaga ang kabilang doon sa mga naunang mga tribo na nag-Muslim. Bago pa yung Fathu Makkah, nag-Muslim na ang Daws. Alhamdulillah. So inshallah, nga At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ang pangalan niya ay At-Tufail, ang tatay niya si Amr at ang tribo niya ang Daws. Kaya tinatawag siya Dawsi. Merong hadith na niulat, Allahumma ij'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khairi. So nagdua daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya, O Allah, bigyan mo siya ng tanda na tutulong sa kanya sa kanyang mabubuting intensyon. At yun nga, nag-Muslim. Si Tufail bin Amr. Nag-Muslim siya sa isa sa mga Hajj nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. At maaaring kasama pa si At-Tufail doon sa mga, kumbaga, kinausap ni Abu Lahab. Diba si Abu Lahab laging nakabuntot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi niya sa mga tao, huwag kayong maniwala dyan, si Raulo yan, pamangkin ko yan. So kasama siya doon. Pero, yun nga, takinig pa rin siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, pero ngayon, bago pa yun, kumbaga natakot din siya. Natakot din siya. Kaya ang ginawa niya, naglagay siya ng bulak sa kanyang tenga. At nung nagtatawaf na siya, kahit may bulak yung kanyang tenga, napadaan siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng malapitan at narinig niyang nagbabasa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quran. At mula doon ay ginabayan na si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. So yung maganda sa sa pag-aaral sa talambuhay ng mga sahaba, nakikita natin iba't ibang mga sulok. Yung pinag-aaralan natin sira pag Thursday. O ngayon pinag-aaralan natin yung buhay ng mga sahaba. Kumbaga mas nakikita natin yung kabuuan ng, kumbaga, kabuuan ng picture, nung larawan ng buhay naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Anas, di ba? Bilang katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung pangalawa, si Sa'id bin Amir, bilang pinuno na nagsabuhay ng turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamumuno. At ngayon naman ito, si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, alhamdulillah. So nga, At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, sayyidu kabilatihi, Dawsin fil jahiliya. Si Tufail bin Amr ad-Dawsi nung panahon bago pa siya nag-Muslim o bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung pinuno ng kanilang tribo, yung Daws. Pangalan ng tribo nila, Daws. Dal, Waw, Sin. So ngayon meron pa rin mga Arabo, apelyido nila ito, Dawsi o kaya Dawsari. Sa sila yun. Wa syarifan min ashrafil Arabi al-Marmukin. At siya ay kilala bilang
pinakamatataas sa matataas na mga pinuno ng mga Arabo na kinikilala. Wawahidun min ashabil marwiat al-ma'dudin. At kabilang nga siya sa mga pinakamalalapit na sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tanzila lahu kidrun an-narin. Sa kanyang karangalan daw sa kanyang tribo, kumbaga, may kasabihan sila na hindi raw ibinababa para sa kanya ang anumang kaldero mula sa apoy. Kumbaga, para kay Tufail bin Amr, patuloy silang nagluluto para sa kanyang mga bisita o kaya para sa kanya. So tuloy-tuloy yung pagpapahalaga nila kay Tufail bin Amr. Wala yusadu lahu babun amama tarikin. Ay wala raw anumang pinto ang isinasara sa kanya kapag siya ay kumakatok. So lahat ng kinakatukan niyang pinto ay binubuksan. Binubuksan para sa kanya. Yut'imul jae, siya ay nagpapakain sa nagugutom. Wa yu'amminul khaif, ginagawa niyang panatag ang natatakot. Wa yujirul mustajir, at siya ay nagbibigay ng ijara, naalala niyo ijara, yung pagpoprotekta sa sino mang humahanap ng proteksyon. Siya ay nagbibigay ng proteksyon sa sino mang naghahangad ng proteksyon. Wa huwa ila dhalika adibun, aribun labib. At sa lahat ng ito na ginagawa ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, nakilala siya sa kanyang ginagawa na ito ng mayroong, kumbaga, mabuting asal, karangalan at katalinuhan. So hindi niya basta-bastang ginawa ang mga bagay na ito. Yung lahat ng kanyang kabutihan ay ginawa niya sa paraan na may mabuting asal, marangal at matalino. Nagpapakita rin siyempre na mahusay ang pamumuno ni Tufail bin Amr ad-Dawsi. Wa syairun murhafal jis rakikus syuur. Ano ba ito? Basirun bihalwil bayan wa murrah. So siya raw ay, kumbaga, maayos sa kanyang ugali, mabuting kanyang ugali, at matalino, at marangal. At siya ay nakikilala rin bilang isang makata doon sa kanyang lugar. Na kumbaga, sa kanyang pagiging makata, inipapahayag niya ang kanyang damdamin at yung kanyang mga saloobin o mga naiisip. Na sa kanyang mga pananalita, ay mababanaag dito o makikita dito yung kanyang tamis at pait ng kanyang paraan ng pagsasalita. Haytu taf'alu fihi al-kalimatu fi'las sihri. Nasa sobrang galing daw ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi na magsalita o magpahayag ng kanyang sarili. Ang kanyang salita daw ay parang magic, parang mahika. Meron itong kakayanan na maka-apekto sa tao. So mula rito, maaaring malalaman natin, di ba narinig ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbabasa ng Quran? So mula roon, maaaring nakita ni At-Tufail na ang binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi salita ng tao. Dahil si At-Tufail bilang makata rin, alam niya na hindi tula yung nire-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maaaring yun yung isang naging factor sa kanyang pagmumuslim, alhamdulillah. Tingnan sinabi, Gadarat Tufail, manazila qawmihi fi Tihama. Sa isang araw daw ay iniwan ni Tufail ang kanyang lugar, yung kanyang tribo, at nagpunta siya sa Makkah. At ang lugar nila ay matatagpuan doon sa Tihama. Yung Daws, matatagpuan sa Tihama. Yung Tihama, ano ito serye ito ng kabundukan, parang Sierra Madre ito, mahaba, sa buong western part ng Saudi Arabia.
bago mag-Red Sea, dadaanan yung Tihama. Mutawajjihan ila Makkah, at yun nga, papunta siya ng Makkah. Waraha as-sara, dairatun bayna Rasulil Karim salawatullahi wa salamu alayhi wa kuffar Quraysh. So nandun daw siya sa Makkah sa kalagitnaan ng hidwaan sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga kuffar ng Quraysh. Kullun yuridu an yaksiba li nafsihi al-ansar. Ang bawat panig daw ay naghahanap ng magiging kakampi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghahanap ng magiging kakampi, kaya nga siya nagdada'wa din eh. Nagdada'wa siya siyempre hindi lang patungo kay Allah. Nagdada'wa siya lang sa gayon ay merong susuporta sa Islam. Merong susuporta sa Islam. At ganyan din yung Quraysh. Pinapayuhan nga nila yung mga tao, di ba, huwag makikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang sinasabi nila. Kullun yuridu an yaksiba li nafsihi al-ansar wa yajtadiba li hasbihi al-a'wan. So lahat sila gusto nila na makakita ng magiging kakampi at magiging tagatulong laban dun sa kabilang panig. Fa-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi yad'u li rabbih wa salahu o wa salahihi al-iman wal haqq. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga yung Quraysh, di ba, inaanyayahan nila yung mga tao na talikuran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simple lang kanyang panawagan. Nag-aanyaya siya patungo sa kanyang Panginoon. Silahuhu pala ito. Fa-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi yad'u li rabbih. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-aanyaya sa kanyang Panginoon na hindi katulad ng Quraysh na gumagamit ng impluwensya, gumagamit ng pera, gumagamit ng yaman, o maaaring gagamit pa sila ng dahas para magkaroon sila ng mga kakampi laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahuhu al-imanu wal haqq. Ang kanyang tanging sandata ay ang pananampalataya at ang katotohanan ng kanyang mensahe. Wala siyang pinilit na sinuman. Wala siyang inapi na sinuman para kakampihan siya ng mga ito. Na hindi katulad ng ginagawa ng Quraysh. Na nga yung Quraysh, wa kuffaru Quraysh. Yukawimuna da'watahu bikulli silahin. Ang Quraysh, kumbaga, tinutuligsan nila o tinataliwas ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng anumang sandata. Ito man ay sa pamagitan ng pananalita o yung literal na sandata, espada o ano paman. Wa yasuddunan nasa anhu bikulli wasilatin. At tinaharangan ng Quraysh ang lahat ng tao sa bawat paraan na magagawa nila. Yun nga si Abu Lahab, di ba? Nakasunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bawat tao nakakausapin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabihan niya, huwag kayong maniwala dyan, pamangkin ko yan, sira ulo yan. At iba pang ginagawa nila. Wawajad at-tufailu nafsahu yadkulu fi hadihil ma'raka ala gayri ahbatin. Fayakudu imaraha an gayri kasdin. As si Tufail bin Amr, dahil pinuno siya ng kanyang tribo, nadawit na siya sa hidwaan na ito, na hindi siya nakahanda. Kumbaga, hindi pa nga niya alam ano ba yung pinag-aawayan nila eh. Pero yung Quraysh, malamang kinausap na siya ng Quraysh. Huwag kang makikinig kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sira ulo yan, baliw yan, makata yan, at kung ano-ano pang sinasabi nila. Mangkukulam, o ano pa man. Wa huwa lam yakdam ila Makkata li hadal ard. So ngayon nung nabalitaan niya yung tungkol nga dito, napaisip siya, hindi ako nagpunta rito para makisali sa away ninyo. Wala khatara lahu amra Muhammadin. At wala rin siyang alam, ano ba yung tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ba't ayaw nila sa kanya? Ba't nila kinakalaban? Ano ba talaga yung ginagawa niya? Kasi matalino si Tufail bin Amr at makatwiran siya, makatarungan. Hindi siya bastang makikinig sa sabi-sabi. Kaya nga minsan, pwedeng magiging pwedeng magiging batayan ng katalinuhan ng tao kung siya ba ay mahilig makinig sa sabi-sabi. Kaya nga totoo yung kasabihan, di ba? Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.
Ang maniwala sa sabi-sabi, walang sarili niyang utak. Yung utak niya nilagay lang sa kanya ng ibang tao para magdedesisyon para sa kanya. So ganoon si Ahitophel. Di siya basta-bastang kumbaga, nung narinig niya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di siya basta-bastang kumampi sa Quraysh. At yung narinig niya yung laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin siya agad-agad naniwala dito. Dahil nga, wala khatara lahu amru Muhammadin wa Qurayshin qabla dhalika ala balin. Wala siyang nalalaman na anuman tungkol sa hidwaan na ito sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Quraysh. So bakit siya makikialam? O bakit siya idadawit sa kanilang hidwaan? Wa min huna kanat lit-Tufail bin Amr ad-Dawsi ma'ahad as-sira hikayatun la tunsa. Mula rito ay meron ngang kwento si Ahitophel bin Amr ad-Dawsi na kumbaga isang kwento na hindi malilimutan, hindi memorable na kwento. Faltastami ilayha, so pakinggan natin ito, pakinggan mo ito. Fa innaha min garaibil qisas, dahil naririto ang pinakakakaibang mga kwento. Dahil nga sabi ni Ahitophel, kadimto Makkah, pumunta ako ng Makkah. Fama in ra'ani sadatu Quraysh, nang nakita daw siya ng mga pinuno ng Quraysh, agad-agad, kumbaga ora mismo nang nakita daw siya ng mga pinuno ng Quraysh, kasi nandun nga sila sa labas ng Makkah. Kapag may papasok na tao, kinakausap na nila. Huwag ka maniniwala dyan pag may kausap ka, huwag ka maniniwala dyan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baliw yan. Salamangkero yan, siraulo yan, sinapian yan ng engkanto, manghuhula yan. Lahat ng mga sinasabi nila laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi na nila. Hinahamak nila yung mga Diyos-Diyosan natin. Ginagawa nila tayong tanga. Minumura niya yung mga ninuno natin. So yung taong tanga rin na pupunta sa kanila, maniniwala rin agad-agad. Di ba yung tanga kapag sinabihan mo? Sabi ni Ismail, gago ka raw. O yung tanga nakinig doon. O sinabi niya yun, gago talaga yun. Sabay kuha na, makikipag-away na yun. Samantala, inimbento mo lang yung kwento, hindi man lang siya nagtiyak. Diba? So, ganun yung Quraysh. Ang tanga lang din yung nakukuha nila. Tanga lang din yung nakukuha nila. Si Ahitophel, hindi nila makukuha sa ganun-ganun lang si Ahitophel. Hatta akbalu alayya farahibuli akrama tarhib. So papasok pa lang siya ng Makkah, sinalubong na siya. Siguro ito, sina Abu Jahal na ito, sina Abu Sufyan. Hindi na binanggit kung sino eh. Pero ang mga ganito kasi madalas, laging merong matanda ng Quraysh yung kasama nila na kumikilos. Maaaring nandun sina Umayya at iba pa. So sinalubong daw siya ng mga pinuno ng Quraysh ng pinakamainam na pagsalubong. Kilala nila siya kasi pinuno nga siya ng tribo nila eh. Magkakakilala sila. Kumbaga sa mga sindikato, godfather. Nagtipon-tipon sila, mga godfather ng mga sindikato. Wa anzaluni fihim aazza manzilin. At pumunta na siya ng Makkah, tinanggap na siya ng pinakamainam daw na pagtanggap. So baka binigyan na siya ng alak, binigyan siya ng pagkain o kung ano-ano pa. Thumma ijtama'a ala sadatihim wa kubara'uhum. At nagtipon daw, nung nandun na si Ahitophel, sinama na siya doon sa lugar nila, nagtipon daw yung mga pinuno ng Quraysh at yung mga pinakamatatanda sa kanila. Waqalu ya Ahitophel, innaka qad kadimta. Ahitophel, ngayong nandito ka naman na, sabi nung mga pinuno ng Quraysh, innaka qad kadimta biladina, ngayon dumating ka na dito sa aming lugar. Wa hadha ar-rajulu alladhi yaz'amu annahu nabiy kad afsada amrana wa marraka shamlana. Ito na sinasabi, paulit-ulit ay linya nila eh. Ahitophel, nandito ka naman na sa lugar namin, merong lalaki dito, merong tao rito na nag-aangkin na siya ay propeta. Sabi niya propeta daw siya, na sinisira ang aming paraan ng pamumuhay at pinagwawatak-watak kami. Pinagwawatak-watak daw sila. Wasyattata jama'atana. Pinagwawatak-watak kami ng tao na yan. Wa nahnu innama nakhsha an yahilla bika wa
bizaamatika fi qaumika maqad halla bina. So itong tao niya si Muhammad, sinira niya yung mga gawain namin. Lahat na lang siguro sinabi na nga rin nila, bukod pa rito. So ngayon, yung mga nanunulsol kasi, yung mga nanunulsol, tandaan niyo ito palagi. Pag merong nagsusulsol, ang tono niyan palagi sa pananalita, nagmamalasakit. Nagmamalasakit. Kunwari nagmamalasakit yan para makuha nila yung simpatsya mo. Actually, sa paraan ng pananalita ng tao, palaging may tono. Mahalaga yung tono ng pananalita. Actually, kahit nagbabasa tayo ng libro, babasahin natin libro, di ba? Wala naman tono yun, binabasa lang natin. Pero sa utak natin, nalalaman natin kung ano yung tono ng pananalita ng tao. Mahalaga. So, yung tono. So, yung tono ng pananalita nila rito, nagmamalasakit. Yung tao na yun, nagpapakilalang propeta, tapos sinisira kami rito, pinagwawatak-watak kami. Kaya ka namin sinasabihan ng ganito, kumbaga, kinatatakutan namin na mangyari din sa tribo mo yung nangyayari sa amin dito. So kunwari binababalaan nila si Tufail bin Amr ad-Dawsi na mangyari doon sa kanyang tribo yung nangyayari sa Quraysh. So talaga may palabas lang nila na nagmamalasakit sila. Ganun nga yung mga nanunulsol. Pinapakita lang nila na sila ay nagmamalasakit. Wa nahnu innama nakhsha an yahilla bika wa bi zama'atika fi qaumika ma qad halla bina. At kinatatakutan nga namin na mangyayari sa iyong katulad dito. Fala tukallim rajula. Kaya huwag mong kakausapin ang taong yun. Ganun agad. Layuan mo. Kumbaga, huwag mo siya kakausapin. Wala tasma'an na minhu syai'an. Huwag kang makikinig ng anuman mula sa kanya. Pag marinig mo siya magsasalita, umalis ka, huwag kang makinig. Fa inna lahu qawlan kasihri. Dahil siya ay mayroong pananalita na katulad ng salamangka. Kasi ito nga kabilang sa mga binibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Na ang madalas pinagbibintangan nila yung paraan niya ng pananalita. Kasi yung pananalita daw niya parang pananalita ng manghuhula, itong mangkukulam, o kaya pananalita ng baliw, pananalita ng sinapian ng engkanto. So yung sinabi nila kay Tufail, ang kanyang pananalita ay mayroong salamangka. Yufarriqu bainal waladi wa abihi. Yung salita daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghahati sa pagitan ng anak at ng kanyang ama. Totoo nga. Kasi nga nangyari na, di ba? Maraming mga naunang mga shahada ng mga sahaba. Kumbaga, magkataliwas sila ng relihiyon ng kanilang mga ama. Halimbawa na lang yan, di ba? Si Abu Hudayfa bin Utbah. Yung anak ni Utbah bin Rabi'a, yung kumausap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kapatid ni Hind, na asawa ni Abu Sufyan. Di ba nauna siya nag-Muslim, pinakita doon sa Omar series. O ngayon, nagkahiwalay sila ng landas. Tapos, si Abu Jandal, na anak ni Suhail bin Amr, na una rin nag-Muslim. Nagkakahidwaan sila dahil sa relihiyon. Si Uthman bin Affan, di ba? Sining stepfather ni Uthman bin Affan? Si Uqbah bin Abi Mu'ayt, yung sumakal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di nagkahiwalay din sila ng landas. Totoo naman, nangyari nga ito. Totoo naman. Pero yun nga, syempre, ini-exaggerate ng Quraysh yung kanilang kwento. Kasi ganun nga yung nanunulsol exaggerate niya yun. Exaggerate niya yung mga kwento. Tapos susulsulan ka na nun na gumawa ng kung ano-ano. Ganito manulsol. Kumbaga, pakita mo na nagmamalasakit ka, exaggerate mo yung mga balita, tapos palabasin mo na yung bagay na sinusulsul mo, makakapinsala talaga dun sa sinusulsulan mo. Kung sinusulsulan mo, tanga, yun, kahit ikamatay niya yun. Kahit ikamatay. Kaya yung nabanggit ko nga sa inyo yung kwento. Meron sa amin napatay dahil sa sulsul. Kasi may ibang madalas yung away sa amin sa Tondo. Madalas yung away sa amin. Merong iba doon, napapatay naman dahil sa kakaawat.
Di ba may nag-aaway, tas aawatin ng misis o aawatin ng tao. Yung inawat nila, inawakan yung kamay, nasaksak tuloy. Nasaksak. Inaawat ng misis niya, hawak niya kutsilyo, yung kalaban, walang umawat doon sa kalaban, yung nasaksak tuloy siya. Yung iba naman, yung sinusulsulan palalo. O, yung misis talakera. Ay, nakita niya yung asawa niya na kumbaga, agrabyado. Sabi niya, papabayaan mo na lang ba yan? Pakita mo sa kanila kung sino ka, pakita mong matapang ka, sinulsulan. Sumugod nga, nag-amok. Kalaban niya 5. Yung pumatay sa kanya, yung itak na dala-dala niya mismo, yun na yung nakapatay sa kanya. Pero yan, sulsul lang ang naging dahilan na namatay siya. Kung siya nagkaroon ng sarili niyang pag-iisip, di ba? Kalaban niya 5. Lalaban siya mag-isa. Sabihin natin meron siyang itak. Sa Maynila, dali mo lang makapulot ng kahit ano eh. Halimbawa ako, habulin ako ng itak, hahawakan ko tong mesa, ihahampas ko to sa iyo. Kung hahabulin mo ako ng itak. Hindi ganun kasimple yung mga bagay-bagay. Hindi pusa ang hinahabol mo ng itak na hindi lalaban o tatakbo lang. So, napakasama ng sulsul. Nakakamatay ang sulsul. Di ba Satanas? Ganun din nangyari eh. Di ba sinulsulan niya sina Adan at Eva? Pareho lang. So yung ugali ng sulsulero, ugali ni Satanas. Ugali ni Satanas yung pagiging mapangsulsul o sulsulero sa mga tao. So pinaghiwalay daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao. Pinaghiwalay niya yung anak at yung ama. Wa bainal aki wa akihi. At pinaghiwalay daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga magkakapatid. Ganun din nangyari. Kina Abu Hudayfa, kina Uthman, kina Abu Jandal, at iba pa. Nagkawatak-watak sila magkakapatid dahil nung nag-Muslim yung isa, lumalayo na rin siya doon sa iba niyang mga kapatid. Wa bayna zawjati wa zawjiha. At gayon din sa pagitan ng asawa sa asawa nito. So merong mga sahaba na naunang nag-Muslim yung isa sa kanila. Maring naunang nag-Muslim yung lalaki, naunang nag-Muslim yung babae. Kumbaga nagkahiwalay sila dahil sa pagiging magkaiba ng relihiyon. Halimbawa na lang yan, yung isa sa mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Zainab yata. Yung asawa niya hindi Muslim. So pinaghiwalay sila. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nagpahiwalay sa kanya. Di ba bawal mag-aasawa yung babaeng Muslima ng lalaking kuffar? Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagpahiwalay sa kanila. Kasi wala pa naman pagsasabatas nun. Ang pagsasabatas na ganun, sa Madina na nangyari. Ang nagpahiwalay sa kanila, sa totoo lang, yung Quraysh. Pinaghiwalay. Hiwalayan mo yung asawa mo, walang kwenta yan. Anak yan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayun nga, pinaghiwalay nga ng Quraysh, sila na mag-asawa na. Sila ang gumawa. Actually, sila yung gumagawa nito. Kaya naman nagkakawatak yung tatay na kuffar tsaka anak na Muslim. Kasi malupit yung tatay eh. Kaya naman nagkakahiwalay yung magkapatid na Muslim at yung hindi Muslim. Kasi hindi Muslim, hindi nagtotolerate sa kapatid niya, minamasama niya. At ganun din yung mag-asawa. Sila may kagagawan lahat ng ito. Pero binibintang nila bandang huli kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya may kita niyo mga nagsusulsol, sila may kagagawan ng mga sinusulsol din nila eh. Pero pinapalaki nga nila para magmumukha silang kawawa, magmumukha silang inapi, para ma-justify yung kanilang mga gustong mangyari, waliyada billah. Pero nga, si Tufail bin Amr, hindi siya tanga para makinig basta-basta sa mga ganitong sabi-sabi ng mga tao. At sa pagpapatuloy natin dito next week, inshallah, makikita na natin yung kasaysayan ng pagmumuslim ni Tufail bin Amr at Dawsi. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.